Magandang araw po sa inyo, welcome back. At ngayon po, ating pong papaliwanag naman yung mga anong pagbabago at mangyayari doon sa Blue Ribbon Committee na sinasabi nila Alan Cayetano versus sa Blue Ribbon Committee ng bagong elect na Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo, na kung saan sinasabi niya sa Lunes magkakaroon ng hearing ng Blue Ribbon Committee versus sa sinasabi ni Cayetano na bukas ang Blue Ribbon Committee hearing. Ayan po, pero bago po yan, sana po kayo mag-subscribe, mag-comment, mag-like para magkausap-usap po tayo. Welcome back po dito po sa akin channel. Ngayon po, alam na po natin lahat nangyari doon sa Senado. Alam na po natin lahat na may isang tao na nagbago ng kanyang posisyon at ngayon po ay nasa minority, ngayon po ay nasa majority na dating minority. Yan po ay si Senator Chis Escudero. At dahil sa kanyang pagpunta sa Senado kanina, nagkaroon po ng quorum na nailuklok po si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore. Pinaliwanag ko po kanina sa isang video yung mga rules ng Senate sa Rule 4, sa Section 5 at ganun din sinasabi na sa Philippine Constitution tungkol sa quorum sa Article 6, Section 16. Pinaliwanag ko po yan kanina. Sana po mapanood niyo po yung video na yun. Marami po tayong matututunan doon. Pero balik po tayo ngayon dito. Dahil po sa pagpunta ng man of the hour, Senator Chis Escudero, palakpakan natin. Pero bago po yan, yung pagpunta po niya doon, ang naging epekto lang po noon ay napakalaki, hindi lang pala lang, napakalaki ang naging epekto dahil nagawa nilang palitan ng mga chairmanship ng bawat komite. Nailuklok nga si Senator Erwin Tulfo bilang isang Blue Ribbon Committee Chairman. Ngayon, bakit po hindi tinouch yung Senate President? Pinaliwanag ko rin po yan sa isang video dahil po sinasabi sa Constitution natin, kailangan po 13 ang bilang ng boto para mapalitan ang isang Senate President. Sa pagkakataong ito, may 12 lamang po sila at 10 naman sa kabila. So, magiging Senate President pa rin si Alan Cayetano hanggat wala yung 13, pero wala rin siyang magagawa dahil sa botohan, talo siya lagi dahil 12 itong kalaban niya, 10 lang sila. At hindi lamang po yun. Dahil sa sinasabi doon sa Section 5 na Senate Rule number 4, kung saan ang Senate President Pro Tempore na si Senator Sherwin Gatchalian ay nasa acting capacity na siyang acting Senate President dahil nilabag ni Senate President Alan Cayetano yung ibang provision ng batas ng Senado. Unang-una na nga dyan yung sinasabi na kapag ka ang isang Senate President is absent for one, ibig sabihin isa, or more days. Kapag absent ka ng isa o higit pa sa isa na araw, magti-take over or mag-step up ang Senate President Pro Tempore. Nasa pagkakataon ito, si Senator Sherwin Gatchalian. Gandaan po natin 3 araw nang hindi sumisipot sa session si Senate President Alan Cayetano. Siya lang ang bukod tayong Senate President na dapat nagpe-preside, pero hindi uma-attend sa kanyang dapat pinipreside. Tandaan po natin, nanumpa po yung taong yan. Na-execute niya ang duties and obligations and powers of Senate President Office. Kasama doon sa obligasyon na yun, i-preside niya ang sinasabi ng Constitution, ang mandato ng Constitution na kailangan may sesyon ng Senado Monday hanggang Miyerkules. 3 araw niya yan nilabag nang walang dahilan dahil alam naman natin na nakakapag-Facebook Live yan at walang prior notice yan. Hindi yan kumonsulta sa minority leader, hindi natin alam sa majority leader, pero dapat yan nagkaroon sila ng consultation at kapag 3 araw higit na ang suspension, official suspension ng session, dapat yan may consent ng kabilang chamber or yun sa pagkakataong ito, yung House of Representatives. Napaliwanag ko po yan kanina dun sa isang pong video. Sana papuntahan po ninyo yan. Ngayon po, yung Blue Ribbon Committee po na yan, na sinasabi nila Alan Cayetano na nila Marcoleta na huwag kayong kukurap. Kung bakit ko po sinabing illegitimate, kung bakit ko po nasabing hindi legal, kung bakit ko po nasabi na peke, kasi ganito po. Unang-una po, gumawa po sila ng isang subcommittee na unang-una wala na nga sa plenaryo, sila lang, tapos sa Facebook lang nila dinedeklara, hindi man lang pinag-uusapan sa plenaryo. Ang pinaka po doon, sila lang din po namili ng minority members na wala man lang pong nag-aproba o wala man lang kasi po dapat po dyan at least 17-18 members may minority po dyan
at may majority. Pero syempre, dapat as tradition, as rule, dapat alam ng miyembro na member sila. Hindi yung ginalagay mo lang sa papel para meron kang mapasunod ng hearing. At ang mabigat doon, hindi naman yung pinapatawag nila ngayon, katulad ng 18 Marines, di ba? Anong kasiguraduhan natin na dumaan dito sa proseso na pwede silang maging testigo? May rules eh. Wala namang problema kung dadalhin nyo yan eh. Bakit hindi natin lagay sa rules? Katulad lang yan ang ginawa ni Marcoleta noon. Kung natatandaan po ninyo, si Gutesa, bigla-bigla niyang nilagay sa Senado. Wala po ito sa business of a hearing noon ha. Nagulat din lahat. Kasi dapat po yan, kung magpe-presenta ka kahit sa ang korte, dadaan mo na sa judge yan. Ang judge ang magde-decide kung admissible by evidence or inadmissible. Kung katanggap ba o hindi katanggap-tanggap. Sa pagkakataon ko yun, kabastusan yung ginagawa nitong grupong ito eh. Ginawa ni Marcoleta noon, basta pinaupo doon na pinagsalita na kung ano-ano. Tapos afterwards, natuklasan din naman, yung notaryo na sinumpaan pala nitong Gutesa na to, ay hindi totoo dahil yung abogado mismo ay sinabi niya, ay itinanggi na siya ang nagnotaryo noon. Tapos si Gutesa biglang naglaho, hindi natin alam. Parang gumawa lang ng gulo, ng pagdududahan ng taong bayan. Yun yung iniiwasan natin. Dapat yung mga ilalagay nating ebidensya, testigo, dapat yan, dumaan muna sa proseso. Kaya naman, yung sinasabi ni Senator Erwin Gatchalian sa Monday, siya ang legitimate Blue Chairman Blue Ribbon Chairman At dineklara niya kanina, sa Monday. Sa Monday, ang hearing ng Blue Ribbon. Ano pwedeng gawin ng grupo nila Alan Cayetano? Kasi sinasabi ni Senator Alan Cayetano, siya pa rin ang Senate President, which is totoo. Siya pa rin naman talaga. Pero, meron na Blue Ribbon Chairman So, ano yung gagawin nila bukas? Ang gagawin nila bukas, magdadrama yan. Gagawa yan ng paawa. Yun lang naman ang ginagawa ng mga ito Ang gugulo. Ayaw sumunod sa batas. Ayaw sumunod sa rules. Wala namang problema mag-hearing Sinasabi naman ng majority block ngayon, ngayong majority block ngayon na walang problema mag-hearing. Pero sumunod naman tayo sa batas. Wala rin niyang iniwan sa gusto nilang magkaroon ng online voting ang mga senador. Participation at online voting. Na gusto nila, nire-railroad nila, binabraso nila, gusto nila from that moment, ipasa na. May proseso may debate dapat, pero lahat yung gusto nila skip dahil may mga motibo sila Yun naman ang malinaw doon. May mga gusto silang gawin para kahit anong mangyari, may makukuha silang puwersa. Katulad niya, si Jinggoy nakakulong. Si Bato de la Rosa di mahagila. Di ba? Yun yung mga bagay na kaduda-duda sa mga pinaggagawa ng grupo ni Alan Cayetano. Pero ano mangyayari doon sa Blue Ribbon Committee? Ako po, sa pananaw ko, bilang nag-aaral ng mangyayari sa Senado, ako po ay graduate ng political science. Ang akin pong pananaw, talaga, legal ang pagkakaluklok kay Senator Aaron Tulfo bilang bagong Blue Ribbon Committee dahil meron nga pong quorum kanina at nag-declare sila ng mga bagong chairmanship at ng Senate President pro tempore. At wala naman pong nag-object kasi nga po absent ang mga nandoon. So, paano nila dalhin to sa Senate, sa Supreme Court? Pero may precedent po ito. Ibig sabihin may pinagmulan o may pinanggalingan at may kahintulot dito. Ano po iyon? Yung paniliwanag ko kanina sa aking video, yung Avellino versus Cuenco na sinasabi ng Korte Suprema na ang quorum na dapat 13 generally dahil 24 member ay pwedeng bumaba kung yung isa ay nakakulong o isa naman ay fugitive o pinaghahanap ng batas. So yung bilang bababa. Napaliwanag po yan sa jurisprudence ng Korte Suprema noon na which is nangyari ngayon at nagamit sa pagkakataong ito. Ngayon, dapat lamang po ang mga Pilipino ay magbunyi dahil sa ginawa ni Senator Sis Escudero dahil sa kanya nagkaroon ng sesyon, nagkaroon ng linaw. Bago mag-adjourn si Nadia, nagkaroon tayo ng direksyon. At itong Blue Ribbon Committee na to, na ang gusto kasi mangyari nila Marcoleta, may hearing pero dapat tumbukin yung gusto nilang direksyon. Kung sino gusto nilang tamaang tao. Hindi katulad yung hearing ni Senator Ping Lacson, kung sino tamaan ng ebidensya, mapupunta sa investigasyon. Kaya nga si Bong Revilla kaalyado nila, nakakulong Hindi po ba? Kaya tatamaan Ang mabigat, marami sa grupo nila Cayetano tinamaan kasi
Yan ba kailangan tang i-review? Pangatlo na ni Chingue Estrada yan eh. Kung mapatunayan niyang siya hindi guilty, di maganda, magaling sa kanya, hindi siya guilty. Pero dapat niyang harapin at ngayon niya hinaharap niya. Yun lang naman kailangan natin sumunod sa Senado o sa batas at kailangan natin sundin yung ebidensya kung saan tayo dinadala. Sisi ng sisi, pero may tinutumbok lang silang tao, dapat yun ang maging suspect. Hindi yung sinasabi ng ebidensya. Hanggang dito po muna at marami po tayong kailangan obligasyong ayusin. Marami pong salamat sa inyo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at panoorin niyo po isa ko pong video at doon po napaliwanag ko ibang mga batas. Marami pong salamat sa inyo.